Yung Avaya ko dati, napapalitan yun eh. Auto-in nakasulat, diba? Napapalitan yun, slave mode nilalagay ko. Alam mo, get the out of that industry as soon as possible. Take it from me. Hindi ko kailangan yung pera nyo, hindi ko hinihingi pera ninyo. Ang gusto ko, umayos yung buhay nyo. Kung ano yung buhay ko ngayon, gusto ko makakuha kayo ng parte nun. O kaya po natanong ko po yun. Oo, marami yan sa call center. Sa call center. Type yes na lang kung nasa call center ka. Pero ang dami yan sa call center. Kumikita ng malaki pero burnout na. So Yes yan. nga daw. Ayan, see. Dalawang utak mo sa call center. Di. Titindi ang utak mo sa call center. Pero yung ng taas na stress. Alam mo, dyan ako nagkaroon ng dyan ako nagkaroon ng, ayoko naman sabihin trauma, pero dyan ako nagkaroon ng parang anxiety. Pag may tumatawag sa akin sa cellphone, ayokong sumasagot ng tawag. Ayoko. Pag kami tumatawag sa akin sa cellphone, kumakabog yung dibdib ko. Nangyayari sa akin yun sometime in the past. Ngayon, na-overcome ko na yun kasi wala na ako dyan sa industriya yan. Pero grabe. Doon ko lang naramdaman yung takot kang sumagot ng tawag ng telepono. Samantalang nung bata ako, pag nagre-ring yung actual na telepono, tumatakbo pa ako, nakikipag-unahan para malaman kung sino yung tumatawag. Ha? Oh, yung bata ako. Hindi alam ni Gil. Diyan sa call center, pagpasok pa lang ng call, toot, thank you for calling. Grabe. Auto-in. Yung Avaya ko dati, napapalitan yun eh. Auto-in nakasulat, diba? Napapalitan yun, slave mode nilalagay ko. Kaya wala akong choice, kailangan tanggapin ko. Alipin ako. Alipin ako. Ulitin ko, alipin ako. Sino ka, Chester? Alipin. Tatanggapin ko yun para sa bayad. Wala akong choice. Tapos na-promote. Yun. Off the phones. Yun talaga yun. Hindi ko makakalimutan yun. Alam mo, ito, advice ko sa inyo mga taga-call center, get the out of them there as soon as possible. Mag-ipon ka na sobrang daming pera. 1 buong taon, 2 buong taon, ilaan mo sa pag-iipon. Ka dyan. Diretso lang tayo. Diretsahan lang tayo. Ka dyan. Sa tindi ng stress, sa tindi ng pressure, yung puyat, yung pagod, yung talagang yung bunganga ng mga nasa telepono. Grabe. Lalo na malas mo, New York ka pa. Naranasan ko yun, nasa roadside assistance. Buti nga na-promote ako nga lang, lalo lumaki problema ko, na-promote ako. Pero nasa roadside assistance ako, hindi ko makakalimutan. Yung mga tao in dire need of help. Mm-hmm. Nasa roadside assistance ako nun. Solid, antindi. Grabe yung stress. Lalo na nag-snowstorm sa New York, sa Amerika. New York, New Jersey. Grabe. Antindi. Galit na galit yung mga tao. Galit na galit yung mga tao. Tapos kada pasok ng call, galit. Pasok ng call, galit. Pasok ng call, galit. Pasok ng call, galit. Umiiyak, nagwawala. Ganun yung pasok ng call. Hindi ko makakalimutan yun. Pinaka-miserabling araw. Pero yun din yung araw na sobrang daming pera. Kaya hindi ko matigilan eh. Hindi ko matigilan. Sobrang daming pera eh. Tapos namimigay pa ng dami. Sodexo. Spiff. Ang daming pera. Daming pera. Hindi ko makakalimutan yun. Share nga din sila dito sa TikTok na ma-experience nila sa call center. Alam mo, get the out of that industry as soon as possible. Take it from me. Take it from me. Mahaba resume ko. Hindi mo alam kung gaano kahaba resume ko. Take it from me. Get out of that industry as soon as possible. As soon as possible. That industry will f*** your mind up. It will f*** your emotions. It will f*** your health. It will f*** your life. That industry will f*** your life up. Get the f*** out of there as soon as possible. Okay lang yan kung bata ka pa. Okay lang yan kung bata ka pa. Bugbugin mo ng gusto. Ang daming pera dyan. Hindi yan katulad ng networking. Toxic optimism. Hindi. Yang industriya nan, sobrang dami talagang pera dyan. Diretsahan lang tayo. Bumira ka pa ng sales. Bumanat ka ng sales. Hindi ko makakalimutan yung unang-unang komisyon ko. I was 19 years old back then. Yung pinakaunang komisyon ko noon, somewhere close to 100,000 pesos. Dami kong pera. Nagpapasar kami ng bar noon. Dami kong pera noon. Ngayon, normal na lang. Tapos doon mo marirealize, hindi naman pala pinaka-importanting bagay. Pera. If you have this, if you're intelligent enough, you can be paid in whatever amount that you want.
Sa'yo ang buong mundo pag nasa iyo tong taba ng utak. Sa'yo ang buong mundo pag hindi biro ang talino mo. Swerte ko, nakita ko pa tong panahon na to. Swerte ko, nakita ko pa tong panahon ng buhay ko na to. Swerte ako. Swerte ako. So dati tinatanggap ko kahit anong pera, kahit gaano kasama yung pera tinatanggap ko. Swerte ako. Swerte, sobra. Swerte. I could have died so many times. Imagine mo, ito lang, nabalan ako ng preno, 2. The odds, brother. The odds. Ang tagal ko na nagmomotor. 16 anyos ako nagsimula magmotor. 16 anyos. Wala pa akong lisensya noong mga panahon na nagsisimula na ako magmotor noon. Hanggang ngayon nagmomotor pa rin ako. Hindi ko talaga gusto magkotse-kotse. Hindi na, alikabukan lang yung mga kotse ko. Gusto ko talaga motor. Pero yung odds na yun, ang tagal ko na nagmomotor. Ngayon lang ako na-chambahan na pagkapit ko ng unang preno, bang sumirit yung brake fluid. Pagkapit ko ng kaliwang preno, bang putol naman ngayon. Sabay, brad, tas paahon, tapos pababa. Oo, syempre. Pero isipin mo yun, ang tagal ko na nagmomotor, ngayon lang ako na-chambahan ng ganun. Sabi ko, di ba? So many times that I could have died in the past. Ang daming beses, ang daming pagkakataon na yun. Nasa call center pa ako noon. Hindi ko makakalimutan, Brad. Alam mo yung madaling araw kasi yung shift namin noon. So, 2:00 ng madaling araw hanggang kung anong oras mang sikat na yung araw. Tapos, uuwi ka ngayon, tirik na tirik yung araw, puyat na puyat ka, 2-3 araw na nakikipag-inuman, yusi-yusi pa kayo ron. Tapos ngayon, magmamaneo ka after 3 days na 2 oras, 3 oras lang tulog mo. Tapos tirik na tirik yung araw, napapapikit ka na dahil sa sobrang sakit sa mata ng araw. Tapos makakatulog ka. Tapos, ang daming beses nun, Brad. Ang daming beses nun. Ang daming beses. Di ko makakalimutan. Sa akin pa naman, sobrang lakas sa akin ng mga boss ko. Isang aya lang, sama agad ako eh. Ako talaga nagpapalakas. Sa mga boss ko. Pipilit ako talaga na lahat ng boss dapat kilala ako. Ganun ako nun eh. Ngayon, I have hyperacidity, back pains, and so many else in between. Sobrang daming sakit na itong katawan na to. Mga maliliit lang naman, hindi ko na kino-consider ng mga sakit yun. Pero paglabas ko dyan sa industriya na yan, biglang umokay yung katawan ko, pati mindset ko umokay, pati yung mind fog, brain fog, ang labo ng utak mo, luminaw. Nakakatulog na ako ng maayos, ang sarap ng pakiramdam ko, ang ligaya ng buhay. Makes sense eh. Alam mo bakit? Sa 12 years ko sa industry na yan, 3 beses ako na-operahan, 1 beses ako na-confine. Tamo? Resign ako, hindi pa ako na-hospital ulit. 6 years na. See? Ito, nasa harap ko. Nasa call center. Ilan? 12 years? 12 years? 12 years, 3 beses na operahan. Tapos 1 beses na confine. Beses na confine. Tapos mula nung nawala siya sa call center, 6 na taon na siyang hindi na hospital. Get the out of that industry as soon as possible. Upunin nyo lahat ng pera. Ulitin ko, ipunin nyo lahat ng pera. Mga taga-call center, sumabay na kayo rito. Walang lokohan dito, walang gaguhan dito. Alam nyo to, Project 1M, legit to. Wala akong hinihinging pera sa inyo. Kung bumili ka dito, choice mo yan. Choice mo na yan kung bumili ka rito. Kahit hindi ka bumili, sumabay ka na lang. Ikaw din mag-isa makikinabang. Mga taga-call center, nananawagan ako sa inyo, get the out of that industry as soon as possible. Pero bago ka umalis dyan, ipunin mo muna lahat ng maiipon mo sa loob ng 2 taon. Ang luho kasi ng ibang taga-call center, na mayat-maya Starbucks, mayat-maya pasyal, mayat-maya inuman kasama ng mga taong hindi na rin naman nila kilala after 2 years. Antindi. Hindi, team building, kahit paano, sagot pa ng kumpanya yun. May mga team building na ambagan, 5,500, 1,000. Pero sa mas madalas sa pagkakataon, sa dami ng pera dyan, sariling kumpanya na gumagastos para dyan. Most of the time, ganun. Kasi ako, yung mga tao ko, hindi ko pinapagastos talaga. Team building tayo. Hingi ako ng pondo galing sa management. Pondohan nila tong team building natin. They want us to perform. They fund us. They should fund us. Exactly. Ganun kasimple. Gusto nyo kami mag-perform? Pondohan nyo kami. Maliit na presyo lang yan para sa performance na ibibigay namin sa inyo. Kami magiging pinakamagaling. Ganun ako sa mga tao ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman ako sa mga tao ko eh. May tao ko, may sakit, sasagutin kita. Ako bahala sa'yo. Pagupit nyo, ako sasalo niya. Swimming tayo, ako yan. Ako lahat yan. Wala ko ikakaltas sa sweldo nyo. Akin lahat yan. You make sure that you're going to give me your performance. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Yung trabaho ninyo, ayusin nyo. Ganun kasimple. Trabaho nyo, ayusin nyo. Simple. I do you. Ganun kasimple. Sobrang simple nun. Lahat ng gusto mo, basta justified, ibibigay ko sa'yo. Basta ibigay mo lang sa akin yung trabaho mong maayos. Ganun kasimple. Naalala ko nung panahon na sa sales kami. Ganito. Yung araw-araw, fired up, pumped up. Araw-araw,
nasa na benta? Ano, ganyan na lang tayo? Eto 1,000, kumain ka muna, ng ina mo. Ganon kami nun sa call center. Ano, parang Wolf of Wall Street, kung napanood mo na yun. Chinelas, dadala ko chinelas. Ano? Wala tayong benta, ganito na lang tayo, tungangaan lang tayo, hello na lang. Hindi naman yung tao yung chinichinelas ko yung likod ng upuan nila. O, tapos syempre, alam naman ng mga tropan, ano lang yun, biru-biruan lang yun, tawa na lang tayo ron. Pero nasa isip ko talaga, gusto ko silang bumenta kasi habang bumibenta sila, pumipera sila. Habang pumipera sila, lalo silang bumibenta, credit ngayon sa akin yan para sa boss ko. Ganon yung konsepto. Pag dumadami pera nila, gumaganda rin dapat yung performance nila, hindi dapat sila parang mga bata. Na dumadami pera, dumadami rin absences. Dumadami pera, dumadami rin late. Hindi dapat ganun. Dapat habang dumadami pera mo, dapat lalo kang gumagaling sa trabaho kasi gusto mo pa na mas marami pang pera. Ganun ang mindset ko noon eh. Tapos paglipas na ilang panahon, hindi pera pinaka-importante bagay sa buhay. Hindi. Yan ang sagot ko ron. Next question. 1 hour na daw. 3:30. Magandang ending na rin to. 3:30 na rin pala. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Alam nyo na yan. Walang mas totoong tao sa internet bukod sa akin at saka sa ilang piraso pang mga taong konti lang sa internet. Hindi ko kailangan yung pera nyo, hindi ko hinihingi pera ninyo. Ang gusto ko, umayos yung buhay nyo. Kung ano yung buhay ko ngayon, gusto ko makakuha kayo ng parte nun. Yung taba ng utak ko, papasa ko sa inyo. Galingan nyo na lang sa pag-absorb.